na siyang dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. O Ama, salamat ho sa inyong presensya na aming nararamdaman sa araw na ito o sa oras na ito sa aming buhay. O Ama, tunay nga na sa mga patotoo pa lang, O Diyos, ang inyong presensya ay hindi lumilisan sa aming mga buhay, O Ama, sapagkat sa araw-araw ay may ginagawa kang miracles, sa araw-araw may ginagawa kang pagkilos sa buhay ng bawat isa, O Ama, at ang mga ito, O Diyos, ay dahil sa iyong kaluguran ng lahat ng ito, O Ama, sapagkat hindi mo ito bayad sa amin kung hindi ito'y mercy mo sa amin, reward mo sa amin, O Ama, at nagpapasalamat kami sa inyo, O Diyos, sa pagiging faithful mo sa amin, O Ama, na bagamat kami nagkukulang sa inyo, O Diyos, ni minsan ikaw sa amin ay hindi nagkulang, O Ama. At maraming salamat po, O Diyos, sa paggamit ninyo sa akin, O Ama, bilang isang mumunting sisidlan, O Diyos, na gagamitin nyo bilang exhorter sa araw na ito. Hinihiling ko sa inyo, O Ama, na maging daluyan lamang ako ng inyong mga banal na salita at ikaw ang maitaas, O Diyos. Ang mga sasabihin ko, O Ama, ay manggaling lamang nawa sa inyong mga bibig, O Ama. Gamitin ninyo ang munting lingkod na ito, O Diyos, sa ikapupuri mo, O Ama. At i-bless nyo, O Diyos, ang mga makikinig, O Ama, saan mang dako ng mundo umabot ang inyong mga salitang ito, O Ama. Pagpalain niyo ang kanilang mga puso, pagpalain niyo ang kanilang mga isipan, O Ama. Pagpalain ninyo sila, O Diyos, sa kanilang buhay, O Diyos. Salamat ho, O Ama, at ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu ay siya naming hinihiling sa oras na ito. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Bago po tayo magsiupo, mga kapatid, nais kong bumasa sa inyo ng mga ilang talata sa Book of John. Book of John, chapter 11, verse 18. Sige. Sabi dito, ang Betanya ngay malapit sa Jerusalem, na may layong 15 estadyo, at marami sa mga Hudyo ang nangakaparoon na kay Marta at kay Maria upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. Praise God. Namatay na si Lazarus sa mga pagkakataong ito. Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kanya. Ngunit si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, di sinang kapatid ko ay hindi namatay. At ngayon man na may nalalaman ko na anumang hilingin mo sa Diyos, ay pagkakaloob sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Sinabi niya sa kanya, Oo Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw, ang Kristo, ang anak ng Diyos sa makatwid bagay, ang naparirito sa sanglibutan. Praise God. At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya at tinawag ng lihim si Maria na kapatid, na sinasabi, ang guro ay narito at tinatawag ka. So, maaaring hanggang doon na lang, mga kapatid. Pwede na po kayo magsiupo. Praise God. Nakakagalak, mga kapatid, ang mga patotoo na ating mga nasaksihan at narinig sa araw na ito. Napakarami nila, mga kapatid. So, minsan lang din tayo makaranas ng ganoong karaming nagtestimony. At medyo in favor din sa akin yun dahil napaikli nila ng ganun yung oras para sa exhortation dahil maikli lang talaga ito. So, praise God. Sa hindi pagtatagal,
Ito rin ang ay hango sa preaching ng ating propeta, yung the presence of the Lord. Kung nabasa niyo na yun, mga kapatid. Sabi nga doon, wherever the presence of the Lord is, there is life. Laging ganun, mga kapatid. At kapag ka absent naman ng Diyos, there is no life. So, dito sa isang scene na ito ng Biblia, no, merong isang napakalungkot na scene. Isang malungkot na scene, at kung tatapusin mo ito, mapupunta ito sa isang parang glorious na scene. Scene na, yung parang eksena, ganyan. At dahil yun sa presence ng Panginoong Jesus. Nangyari yun sa presence ng Panginoong Jesus. Sabi ni Brother Branham, meron ngang isang fictional book na ang title is The Prince of the House of David. At nakalagay doon, isinadula nila yung relasyon ni Jesus, ni Maria, ni Marta, at ni Lazarus. No? Sabi doon, si Lazarus ay isang scribe. No? Isa siyang manunulat sa templo. Tapos si Mary at si Marta, mga needle worker sila, mananahi. At si Jesus, siya yung guro o yung preacher sa kanilang apat. So, may time na umalis ang ating Panginoong Jesus. Yung time na yon, may sakit pa si Lazarus. So, pagkaalis ng ating Panginoong Jesus, tignan nyo, mga kapatid, nung nilisan ng Panginoong Jesus si Marta, si Maria at si Lazarus, there the troubles comes in. Nung umalis ang Diyos sa kanilang bahay, yung trouble dumating sa bahay nila. Nagkasakit si Lazarus. No? Sabi nga ni Brother Branham, and you just remember this, friends, you Christians, sabi niya, anytime that Jesus leaves your home, look out for trouble. It's on its road to your house. No? Pagka umalis si Jesus sa isang bahay, mga kapatid, look out for trouble. Asahan nyo yun. Asahan nyo na may darating na hindi mabuti sa inyong bahay. Sabi nga, paano ba yung bahay? Yun ba yung literal na bahay na nakikita? Tandaan natin, merong mga bahay na symbolical at saka yung natural. No? Yung ating katawan, this is the temple of the living God, sabi ni Paul. So ito'y bahay ng banal na Diyos. No? Kapag nilisan ito ng Diyos, magkakaroon ng trouble ito. No? Maaring hindi sakit, maaring magkakaroon ka ng maraming problema. At sa isang bahay, sa isang pamilya, kung wala ang Diyos sa isang pamilya, magulo yan, mga kapatid. Wala yan sa ayos, laging may pag-aalitan dyan, laging may pagsisigawan, walang kaayusan ang bahay pagka hindi present ang Panginoon, ang Diyos. Sabi nga ng ating propeta, nung ang ibinigay ni Angel Gabriel kay Mary, yung seed word, na magko-conceive siya ng isang batang lalaki, without knowing a man, sabi niya, ipinagbubuntis na rin ng cousin mo, no? Si John. 6 months niya nang ipinagbubuntis si John, no? Dahil si John, sabi nga, second cousin sila ni Jesus Christ. So, nung matanggap iyon ni Mary, pinuntahan niya agad si Elizabeth. No? Na kay Mary na yung prophecy, binigay na sa kanya ni Angel Gabriel. At nung sabi nga ng propeta, nung pumunta siya kay Elizabeth, 6 months na hindi na gumagalaw yung baby, di ba? Sabi ni Brother Branham. Pero nung narinig niya yung pangalan ng Panginoong Jesus, nung nandun yung dead baby sa presence ni Jesus, tumalon siya, sabi, sumipa siya, naglip siya. He leaped with joy, sabing ganun ni Luke. Si Luke lang kasi ata yung nagsaysay ng scene na yun. Kaya kung saan yung presence ni Jesus, mga kapatid, lagi may buhay doon. Dahil nasa kanya yung Diyos eh. No? Kung nasan yung Diyos, lagi may buhay doon. Doon sa Ark of the Covenant, mga kapatid,
May buhay doon. Dahil nandun yung presensya ng Diyos. Di ba yung tuyong tungkod ni Aaron na buhay? Na mulaklak, yung mana hindi nasisira. Dahil nandun yung presence ng Diyos, mga kapatid. At dito sa pagkakataong ito, sabi nga ng ating propeta, una, wala yung Diyos. At nung wala yung Diyos, may namatay sa bahay nila Marta at ni Maria at ni Lazarus. Pero pansinin ninyo, nung nalaman nila na dumating na ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, ano yung sinalubong sa kanya ni Marta? Nung nalaman niya na parating ang Panginoong Jesus, sabi nga, hindi siya sinalubong ni Marta na merong sakit ng loob. No? Hindi niya sinabi, Lord, ba't ngayon ka lang? Sabi, iniwan namin lahat para sa'yo. Iniwan namin yung church namin para lang sumama sa'yo. Iniwan namin yung pananampalataya namin dati para sa'yo. Ginawa namin lahat para sa'yo. Tapos, 2 beses kami nagpasugo sa'yo ng sugo para pumunta ka dito sa amin at pagalingin mo yung kapatid ko. Hindi ka pumunta. Ganun ba yung isinalubong ni Marta sa kanya? So, hindi mga kapatid. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, sabi niya, it's the way you approach a gift of God, sabi niya, that determines what you're going to have out of it. Kung paano mo i-approach yung gift ng Diyos, yun yung makukuha mo. So kung in-approach mo ito negatively, negative yung makukuha mo, mga kapatid. Pero kung yung gift ng Diyos, in-approach mo in a positive way, positive yung makukuha mo, mga kapatid. So yung divine gift ng Diyos, it's how you approach it. No? Remember nyo, mga kapatid, kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan nyo, huwag nyo sisisihin ng Diyos. Huwag nyong sisisihin ng Diyos. Huwag na huwag kayong magbabanggit sa Diyos na nagsisimba naman ako every Friday. Ginagamit mo pa nga ako every Friday. Tumatayo pa akong worship leader. Tumatayo pa akong exhorter. What? Sabi nga ni Eliphaz kay Job nun, what God can profit to a man? Sabi niya ganyan. O from a man. Ano ba yung mapapakinabang ng Diyos sa tao? Kasi si Job noon, parang nagko-complain na siya dahil ang daming ang nangyaring hindi mabuti sa kanya. Although yung sinabi ni Eliphaz is hindi applicable kay Job. Kasi hindi naman talaga siya, humble naman si Job eh. Hindi naman talaga siya nagkamali. Pero syempre, sa dala ng pagiging tao niya, sinasabi niya lang naman yung mga nararanasan niya na ang bigat-bigat na. Pero hindi applicable kay Job yung mga pinagsasabi ni Eliphaz. Kaya nga nagalit din ng Diyos dun sa 3 niyang kaibigan eh. Pero sabi niya, ano ba yung mapaprofit ng Diyos sa tao? Meron bang benefit na mabibigay ang tao sa Diyos? Tandaan nyo, mga kapatid, wala tayong mabibigay na benefit sa Diyos dahil nasa Kanya lahat ng benefit eh. Ano pang pwede nating ibigay na ikakaluwalhati ng Diyos? Siya ang lagi may ibinibigay sa atin, mga kapatid. Nire-rewardan niya tayo ayon sa ating mga gawa, hindi dahil tayo'y worthy, kundi dahil sa karakter ng Diyos na merciful siya, faithful siya sa kanyang mga banal na salita. Sabi nga ni Eliphaz, kung gumawa ba ng mabuti ang tao, sabi niya, benefit na ba yun sa Diyos? Sa Job 22 ata yun, kung di ako nagkakamali. 22:2. Kung naging righteous ba yung tao, benefit na ba yun sa Diyos? Hindi ba yun benefit sa tao mismo? So tandaan nyo, mga kapatid, kahit ano yung pinagdadaanan natin, sabihin nyo lang sa Diyos, pero wag nyo sasabihin na bakit mo ko pinabayaan, bakit mo hinayaang maging ganito, bakit hinayaan mo maging ganon. Gayahin nyo si Marta, mga kapatid. Lord, sabi niya, so sabi nga ni Brother Branham, tama yung addressing ni Marta. Lord, sabi niya, yun kasi yung address, yung right address sa ating Panginoon. Siguro, sabi nga ni Brother Branham, baka nabasa rin ni Marta yung kwento ng Shunammite woman. No? Nung si Elisha o si Eliseo, di ba, namatay yung bata na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. No? Maaring nabasa yun ni Marta at alam niya
na yung God na na kay Eliseo ay na kay Jesus Christ. So baka sabi nga niya, at nalalaman ko na kung ano man ang hilingin mo sa Ama, ay pagkakaloob niya sa'yo. So hindi nag-lose ng faith si Martha. Na alam niyang merong gagawin ng Panginoong Jesus para sa kanila. No? So sabi nga, wherever the presence of God, there is life, mga kapatid. So, naalala ko nga yung shinare ni Sister Amet dun sa aming tito, mga kapatid. It is really a miracle from God. No? Sinukuha na siya ng mga doktor noon. Lagi kong kinakamusta kay mama magmula nung sinabi nilang na hospital siya. At hindi pa siya nadadiagnose ng cancer yung sakit niya. Kasi nga, binayopsi pa lang siya. Friday pa lalabas yung resulta. Sinasabi na ng mga, pero nung lumabas na yung resulta, kasi nasa Manila yung tito namin. Sinukuha na siya ng mga doktor, sabi niya. Iuwi niyo na siya, sabi niya. Sabi daw nung doktor. Dahil wala na silang lunas na magagawa sa sakit niya. Dahil nga, terminal na. No, stage 4 na. Pero sa tingin ko, nakita lang kasi na mukhang walang pera yung tito ko at yung mga anak niya, kaya nila pinapauwi. Pero kung nakita nilang mayaman yun, kahit anong ituturok nila dyan, kung ano isasaksak nila dyan, isasaksak nila para lang kumita. Pero dahil siguro nakita nila na wala talagang mailalabas na pera. Kasi sigurado mag-aalok ng operasyon yung mga yun. Mag-aalok ng maraming, punta ka sa ganitong espesyalista, punta ka sa ganito. Kung alam nilang may pera ka. No? Pero dahil nakikita nila na wala na to. Sige na. Alis na kayo, hintayin nyo na lang siyang mamatay. Parang ganun yung dating. No? So ang ginawa, inuwi siya. Inuwi siya sa anak ng panganay niyang lalaki. Sa Bataan yun. At kinakamusta ko nga lagi. Ewan ko ba, ba't nung time na yun, mga kapatid, nagkaroon ako ng parang, nung sinabi ni mama na stage 4 na siya, mamamatay na lang siya. Samantalang kung isipin ko, wala naman talagang mabuting ginawa yung tito namin na yun sa aking kaisipan. Dahil nga talagang yung mga ginagawa niya is puro konsumisyon. Pero nung time na yun, bakit bigla na lang nagkaroon ng awa, nagkaroon ng pagmamahal, nagkaroon ng parang minsan parang pong compassion na siguro dahil nga kalaman ko rin siya at laman at dugo ko rin siya, mga kapatid, ay nagkaroon ng ganong feeling. At magmula nun, lagi kong siyang kinakamusta. Kamusta ba si Tito Boy? Sabi mo. Kamusta na siya? Sabi mo. Ayun, sabi ni mama, lumaki na yung tiyan niya, tapos yung itsura niya talagang parang lantana siyang gulay. Nakakalbo na rin yung dito niya. So, talagang kinakain yung buhay, mga kapatid, nung cancer na nasa tiyan niya. Sinisip-sip yung buhay. Yung paa nga niya, parang ganito na lang din kanipis yung paa niya nung pinakita sa akin ni mama. Dahil hindi siya kumakain, mga kapatid. Ayaw niyang kumain. Wala siyang ganang kumain. So, every off ko, kinakamusta ko si Tito Boy. So, nung minsan nga, kinamusta ko siya. Sabi, kamusta na si Tito Boy? Sabi kong ganyan kila mama. Ayun, sabi niya, nandito pa sila Tita Baby nun. Ayun, sabi niya, pinag-uusapan na nga namin kung saan siya ililibing. Sabi. Tapos sabi ko, pinag-uusapan yun na kung saan siya ililibing. Sabi ko, buhay pa yung tao, pinapatay niyo na. Sa kanila. Sabi ko kay mama. Kasi para sa akin, mga kapatid, that's a sign of doubt eh. Yung mga ganun na buhay pa yung tao, nananalangin ka na gumaling pa yung tao, pero sila, pinagpe-prepare na nila yung paglalagyan ng tao pag namatay. Nag-reason pa si mama, sabi niya hindi, nagpe-prepare lang naman kami para kung worst comes to worst, sabi niya ganyan. Sabi ko sa kanya, wag niyong tignan yung dying sign ni Tito Boy, sabi ko. Tignan ninyo yung nakapako sa krus, sabi ko. Kung ano yung ginawa nung nakapako sa krus na yun,
kay Tito Boy. Yun yung tingnan nyo, yun yung tingnan nyo, sabi ko kila mama. Pinagpipilitan niya na, kailan kami i-inquire sa mga kung hindi ngayon, pagpatay na siya, kulang na kami sa oras no. Sabi, bakit kasi mamamatay yung iniisip nyo? Sabi ko ganun. Bakit hindi niyo ipanalangin na mabuhay siya? Kasi ako mga kapatid, hindi ko naman hinihiling na mabuhay pa o mag-extend yung buhay niya na yung babalik lang siya sa dati. Hindi ganun yung nasa isip ko eh. Ang nasa isip ko, dahil nga may awa, meron kang pag-ibig na nararamdaman sa kalaman mo, ayoko siyang datnan ng kamatayan sa ganung estado. Sabi nga ni mama, ano pang gusto niya? Siya nga gusto niya nang mamatay sa sarili niya, sabi niya. Siya nga gusto niya nang magpahinga dahil nga nakikita namin, Jay, sabi niya, hirap na siya, sabi niya ganyan. Sabi ko sa kanya, Ma, sabi, yung paghihirap na nararamdaman niya ngayon, wala yan sa paghihirap na dadanasin niya pagka kinabutan siya ng kamatayan sa ganyang estado niya. Hindi siya nabautismuhan, maaaring hindi pa siya nagsisi ng buong puso. Wala. Saan siya po dederecho? Alam natin kung saan dederecho yung mga taong ganun. Yung mayaman na humihingi ng kahit idildil lang yung daliri ni Abraham ni Lazarus sa kanyang dila, maibsan lang ng konti yung kanyang uhaw na nararamdaman, para maibsan lang yung init. Siya, kung gusto nyo bang mamatay siya nasa ganung kalagayan? Gusto nyo bang mamatay siya alam nyo mga kapatid, yung libingan nga na yun, pinag-awayan pa nilang magkakapatid kasi gusto ilagay na lang dito sa isang libingan na ganito, o gusto sa ganito ilibing na gusto namin sa private. Nag-init pa nga si Papa ko, gusto nyo sa private, may pambayad ba kayo? Sabi niya ganyan sa mga anak nung tito namin. So, pinag-aawayan pa nila ngayon yung libingan. Pero tignan nyo yung ginawa ng Diyos, mga kapatid. Asan yung libingan? Kung bumili ka na ng libingan, hindi mo pa naman pala gagamitin, di na-save nyo pa sana yung pera. At least wala silang nabiling libingan, mga kapatid. Hindi pa nila gagamitin yung libingan na yun sa oras na ito, mga kapatid. Dahil meron pang pagkilos ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga ni Brother Branham, the days of miracle does not pass, sabi niya. Hindi pa lumilipas, sabi niya ganyan. Sabi nga niya, sa huling panahon, yayanigin ng church yung buong mundo sa milagro. At nakikita natin yung mga sign na yun, mga kapatid. Hindi kinaya nung masamang spirito yung panalangin ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Salamat sa Diyos at nanalangin. Alam kong pinag-pray nyo rin ang aming tito. At yung prayer na yon, yung faith na yon, mga kapatid, yun yung nagpakilos sa Panginoon upang palayasin niya yung masamang espiritu na nandoon sa tiyan ng aming tito. Masamang espiritu yun, mga kapatid. Hindi yung cancer na sakit na katulad na dinidescribe ng science. Hindi na lang kaya sa sobrang hindi na kaya nung masamang espiritu, sa sobrang hindi niya nakaya, pumutok na siya, mga kapatid, dahil hindi niya nakaya yung presence of the Lord. At inilabas siya ng aming tito at ngayon, mga kapatid, sa tulong ng Diyos, nagre-recover na siya, mga kapatid. Sabi nga niya, ipaglilingkod niya na yung i-extend ng Diyos na buhay sa kanya, sa Diyos. Once na makatayo na daw siya ng pirme, kasi hindi niya siya alam niyo, mga kapatid, nung nandun pa yung sakit, nakatiyaya lang siya. Hindi siya gumaganyan. Kasi masakit yung nararamdaman niya sa tiyan niya. Sabi nga niya, humingi pa nga siya ng isang kutsilyo, mga kapatid, sa anak niya. Pinapasaksak niya yung tiyan niya at alisin daw yung tiyan niya dahil sobrang sakit sa kanya. Tingnan niyo yung ginagawa ng sobrang sakit. Kahit yung wisyo ng tao na yung katinuan ng tao nawawala dahil sa sobrang sakit.
Kaya nga nung nilabas siya sa ospital, binibiro pa siya ni Papa eh. Asan ba yung kutsilyo natin dyan? Sabi ni Papa. Samantalang magaling na siya nun. So, nakikita nyo naman siguro na tunay yung Diyos, mga kapatid. Tunay yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Dumidinig siya ng mga panalangin. Ang milagro ng Diyos ay hindi natatapos. Hanggang sa marapture tayo, mga kapatid, hindi ito matatapos sa church. Kaya, huwag nyo tignan yung mga sign na kung saan negative ang lahat, mga kapatid. Lagi nyo tignan, sabi nga ni Brother Bran, lagi nyo tignan yung nasa cross. Kung ano yung ginawa nun para sa'yo. Kung yung patay nga, nabubuhay niya eh. Paano pa kaya yung may sakit, yung buhay pa? Sabi nga ni Brother Branham, ako, sabi niya, hindi naman ako natatakot pumasok sa libingan eh. Sabi niya, natatakot ako na baka hindi na ako lumabas sa libingan. Kasi pwede kang pumasok doon at di na makalabas doon. Pero yung mga believer, pumasok man sila doon, for sure, sabi ng ating kapatid, for sure, at the last trump, sabi niya, makakalabas tayo doon. Lalabas tayo doon. Ibabangon tayong muli ng ating Panginoong Jesus. Hindi natin kailangan, kasi nasabi niya yon mga kapatid, yung inaalok siya ng insurance ng isang company. Sabi niya, kahit mamatay ako, sabi niya ganyan, insured ako sa Diyos, sabi niya. Kung ano man yung kalooban ng Diyos para sa akin, kasi siya rin naman na maghahanda para sa libingan ko, siya rin naman na lahat, mga kapatid eh. Kaya nga talagang milagro ng Diyos yung nangyari sa aming tito, mga kapatid, na nakapagpatibay sa pananampalataya natin sa Diyos, na alam natin walang cancer walang cancer na tatagal sa harapan ng Diyos o sa presence ng Diyos, mga kapatid. So sabi nga, Jesus proved that He is the Son of God nung binuhay niya si Lazarus. That He is the same yesterday, today, and forever. At hanggang ngayon, mga kapatid, He is the same yesterday, today, and forever, mga kapatid. Kaya lagi natin kailangan yung presence ng Diyos sa ating buhay. No? Kaya minsan kung wala yung presence niya, medyo tuliro tayo, medyo wala tayong alam, di natin alam yung gagawin natin. Pero sabi nga, sabi ni Brother Branham, wag kang mag-trust sa feeling mo. Sabi niya, wag kang mag-trust sa sensation o sa feeling na binibigay sa'yo ng puso mo. Wag mong pagkatiwalaan yun. Pagkatiwalaan mo yung salita ng Diyos. Kahit na lahat ng sa katawan mo nagko-contradict sa salita ng Diyos, i-take mo pa rin ang Diyos sa kanyang salita. And God, sabi niya, God will do something, mga kapatid. So, wherever the presence of God, there is life, mga kapatid. So, praise God. Salamat sa Panginoon. Doon lang tayo din ngayon. Well,